May nakaraang battle na medyo controversial. Alam mo naman siguro man, yung kay Mot tsaka kay Jay Black. Ano masasabi mo sa desisyon niya ni Phoebus sa battle na yan? Bakit siya yung nagdesisyon imbis na yung anuhin niya yung desisyon ng judge? Judge ako doon, tol eh. Judge ka doon? At isa ako sa bumoto kay Mot. Yo, what's up, Rap G's in the house. Yo, nandito naman po ang inyong kagurang, mga kagurang, at tayo nandito ngayon sa Las Piñas, sa isang battle MC na matagal na natin hindi nakikita na lumalaban o bumabattle. Siyempre, pakilala ka na kapatid. Huwag na natin pagtagalin to. What's up? This is Target Achilles. So, alam niyo na. Paano ba? Medyo pala, no? Yan, para kitang-kita tayo. Yung kumukonti to. Huwag natin pala. Ano? Ale. Yan, okay. Isahan na natin yung hot seat ni Salamat sa pakape ni Brad Target. Wala akong sponsor kaya hindi ko papakita yung pangalan ha. Yun lang. Sponsor. Masarap ha? Sarap nga to. Ayan. Isahan na natin magtanong kay Target. Kamusta tol? Kamusta ang buhay-buhay natin ngayon? Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Parang hirap sabihin niya. Wala. Ano lang. Tambay. Steady pulse. Di ba nag-ano ka? Nagbablog? Yun. Vlogging. Kwento mo naman sa amin paano ka nagsimula ng as in rapper. Parang high school pa. High school pa. Panahon ng mga ghetto dogs. Yan. Nandong Galo, yung unang batch, no? So, nagkaroon na ako ng interest nun. So, hip-hop kami talaga eh. Mga barkada ko, puro hip-hop kami. High school. So, nagsusulat-sulat na ako ng kanta nun. Pero syempre, that time, hindi pa ako, kumbaga hindi pa ako nakadiin. Nung tumiin lang ako sa rap music nung 2001. Nagkaroon ng rap contest. So, pinunta ko yung dati kong grupo, si Caliber. So, yun na nagsimula ulit. Ba't ka nagkaroon ng interest sa rap music? Ang ganda niya pakinggan nung bata kami. Tsaka syempre, yung mga barkada ko, puro hip-hop. So, yun lang pinapakinggan namin. So, saan ka pa pupunta, di ba? Hindi na rin. Hanggang maintindihan ko na yung rap pala, tula, iisa. Isa siya, tula siya pa rin. So, kaya kong sumulat ng tula. So, doon na nagsimula. Mahirap na maging singer. Hindi na maganda boses natin. Pero marunong talaga akong lumikha ng tula. Simula nung pa. Bakit Target? Saan mo nakuha yung target? Ano ba yan? Target ng mga chicks na. Nasabi ko na yata ito sa ibang interviews na. Kasi dati, yung una kong plaka, E-Ace, pinaghiwalay ko lang yung bass. Ace. So, pang bata pang teenager. Tapos nung magpupuo nga ulit kami ng grupo ni Caliber, dati siya Lynx Lynx ang pangalan niya. Tapos biglang, nung magbubuo kami na ulit ng grupo sa pangalawang pagkakataon, ang ganda ng pangalan niya, Caliber. Sabi, ang ganda ng pangalan nito. Ano kayo pangalan ko? Wala pa ako naisip. Ang una nung naisip ay Silencer. Actually, ako yung nagbigay kay Silencer ng Silencer. Yun ang una ko naisip na parang bigay ko na lang kay Silencer. So, siya yung naging Silencer. So, wala pa rin ako plaka. Nag-isip hanggang one time na nakatambay kami ng pinsang ko. May dumaan na bot. Sabi ko. Di ba? Doon ko na. Sabi niya, grabe ka, kuya. May tinatarget ka na naman. Ganda ng pangalan na yun. Target. Ano nag-udyok sa'yo? Hindi. Kwento mo muna sa amin kung ano ba istorya ng DC Clan? Yun nga, noong 2001, so kami, double cross, sumali ng rap contest. So, nag-champion kami. Unang sabak namin, champion kami. Pero may mga kasama na kaming ibang grupo na same hood. Galing sa Sukat, Paranaque, sa Landscape, Paranaque. Shoutout pala sa lahat ng mga taga-Landscape, Paranaque. Tapos yun, may tatlong grupo na kami nakasama. So, from then, sama-sama kami sa rap contest hanggang maging 5 grupo kami. And then, pinangalanan na namin mga pangalan na siyempre, mga pambata, pinalitan na namin. Gawa namin Pamilya Di Calibre. Yung original na pangalan namin ni Caliber dati is Partners in Rhyme, PIR. Way back. Tapos 2008
Noong 2001, naging double cross kami. So, yung Partners in Rhyme, ibinigay na namin sa iba sa membro ng DC Clan. So, Partners in Ano Rhyme, ibig sabihin ng Disiklan? Dangerous Conscience Clan. Ah, Basically, nagsimula sa double cross. Yun yung pangalan ng grupo namin. Kaming tumatayong head ng DC Clan. So, umbrella sila. So, ayoko naman na mangyari na grupo na nakapangalan sa kanila, double cross clan. So, nag-isip ako ng iba pang meaning ng DC. So, Dangerous Conscience. Kasi, kaya ako naman naisip Dangerous Conscience. Kasi karamihan sa konsensya, mababait eh. Konsensya, binigyan ka ng konsensya, mabait yung konsensya mo eh. Yung sa amin, dangerous. Konsensya mo pala, dangerous. Parang gano'n. ano nag-udyok sa'yo na sumali na flip top? Bumabattle kasi kami na eh. Ano kami, laman kami ng rap contest. Laman talaga kami ng rap contest for so long. Siguro since 2001 to 2006. Hanggang 2008 yata kung doon nagkakamali. Hindi kami Battle as tumigil. freestyle. Lahat na yun. Kasi wala pa namang Rap written, song, di ba? rap song competition, tapos freestyle battle. Automatic eh. May mga freestyle battle, winner take all, di ba? So yun, expose kami ron. And then, sobrang daming open mic dati, di ba? Pupuntahan namin yung mga bars, may open mic. Pero invitational lang yan through text, di ba? So ganun lang. And then nakilala ko si Batas, Mark Batas. Dito rin ba siya sa Piñas? Taga-Paranaque siya. Parang Yung pinagre-recordan ko na studio, noong 2004, 2006, siya yung sound engineer doon. So, hindi ko alam na ano siya. Alam ko, banda siya eh. Sultans of Snaps. Karot pala kay parang Mark Batas. So, siya yung nagbigay sa akin ng... parang habang nagre-record kami, nagiging close kami. Nagkakilala kami. And then, bigla siya naglabas ng EP. Sinama niya ako, hip-hop album. EP nga. Hip-hop album. Yung unang collab namin. Kung hindi ako nagkakamali, Todo Sunugan. Todo Sunugan. Tapos, doon na. Sinama naman ako ni Mark sa eksena nila. Di ba sa hip-hop, iba-ibang eksena naman tayo eh. Ang eksena namin, keto eh. Yung mga chord, yung mga reels, di ba? Ganun yung mga eksena natin. Yung mga pinupuntahan ko rap contest, rap battle eh. Bihira yung bar. Bihira yung sa mga bars. Sila naman, yung grupo nila sa Ampon, sila Enigma, yung puro bars naman so sila. Enigma kasama din talaga ni ano? Ipatas. Okay. Same ano sila, circle of friends. Yung hip-hop nila, yun yung sirkulo nila. Yun yung sirkulo nila. So, napasok ko yun dahil kay Mark Batas. So, inimbitahan niya ako sa mga ano nila, sa mga open mic nila. So, nakalabang ko yan. Sila Nothing Else, sila Enigma. Written na yun. Hindi tol, freestyle. Hindi pa, freestyle. Freestyle pa. Tapos, after a while, tumigil. Ako yung nag-office. Bigla tumawag sa akin si Mark one time na, Chong, baka gusto mong sumali sa bagong trip namin. Sabi ko, ano yan? Battle, tol. Sige, patingin nga. Acapella. Sabi ko, okay yan ah. Medyo na-excite din ako. Tapos, tingnan mo na lang sa YouTube. So, tinignan ko yung Dato Camel to. Stick to ah. Sige, sali ako sa akin. Hindi ko pa alam kung sino kalaban. Akala ko talaga freestyle. So kayo talaga yung mga pioneer ng flip top talaga? Actually, sa second site yata ako eh. Sa second site yata ako, hindi ako nagkakamali. Pangalawang event. Sa unang event, yung Looney versus Gap, Dato Camel to. Tapos yung ibang battles ay nawala. Kasi nasira yata yung memory card. Oo, file. So nawala yung file. So pangalawang event na ako. Yung Delo Batas. Hindi. Tama, yun na nga ako. Delo Batas, Looney Gap, ako, Target Look. So pangalawang event. Ano pinakamahirap mo naging battle sa flip top? Tsaka sino yung battle MC na pinakamahirap mo naging kalaban? Wala yung lahat yung preference. Wala Kasi ako ina-underestimate tol. Si Looney ba nakalaban mo? Sa Sulugan, 2-on-2. Pero hindi kami nakapag-1. Kahit nung underground days, hindi ko siya nakaharap sa kahit sang tablan. Wala kang balak bumattle ulit? Pero, yun na nga eh, nakakabang. Pero pwede ba naman, Pwede malaman. May battle ako sa April 27. Flip top? Sa pangin. Gusto ko sana, ang plano ko sana, original plan, sa 2025 ako babattle. Sa
2025. Next year. Tagal pa. Oo nga, dapat yun ang plano ko bumatel. 2025. Bakit? Eksaktong isang dekada. Kaya lang, ito na, hinihingi ng pagkakataon. Lalaban tayo. Ayun, abangan niya si Target, babattle na ulit si Target. April 27, 2024 sa Subic Bay Gym sa Olongapo City. Hindi natin pwede sabihin kung sino kalaban. Okay. Kung mabalik ka sa battle, sinong gusto mong makalaban? Wala na tol eh. Totoong buhay. Wala na. Sabi ko nga sa'yo kanina, kukwentuhan tayo. Wala akong higit. Bakit ako babalik? Bakit pa ako babalik kung wala akong higit? Kasi may mga fan pa rin na nag-aantay kung anong kaya ko pang ibigay. Gusto pa rin silang marinig sa akin. Pero yung patunayan, ayoko na. Patunay. Ano sa tingin mo yung makakapagpabalik sa gigil mo sa battle? Magaling na opponent. Maraming magagaling na opponent. Magagaling na opponent. Pero wala ang balak na labanan pa si Lou. Meron, ilang beses ko sinabi. If the price is right, diba? If the timing is right. Sino ba naman ang ayaw makasagupa? Sinyo, wala ang balak. Wala. Bakit? Sinyo. Parang tingin ko ngayon kay Sinyo, wala na rin gigil sa battle. Yun yung tingin ko sa kanya. Mas focus rin siya. Parang nakikita ko rin sa sarili ko sa kanya. mas okay siya sa tinatahak niya ngayon. Parang Yung battle ngayon, Tod, may nakaraang battle na medyo controversial. Alam mo naman siguro kan, yung kay Mot tsaka kay Jay Black. Ano masasabi mo sa desisyon niya ni Phoebus sa battle na yan? Bakit siya yung nagdesisyon imbis na yung anuhin niya yung desisyon ng judge? Judge ako doon, tol eh. Judge ka doon? At isa ako sa bumoto kay Mot. Pero that time, yung oras na yun, after nung oras na yun, ito talaga totoo nangyari. Yung oras na yun, kahit ako, nagtatanong ako sa sarili ko, baka mali ako decision, baka si Jay Black talaga nanalo. Kasi sobra talagang tingin, tol. It goes either way, kahit kanino pumunta yung panalo, walang question dapat. Or Jay Black na punta yung panalo, payag ako. Okay sa akin. Kung kay Mot na punta panalo, which is binoto ko si Mot, okay din ako. Kasi talagang hindi pwedeng sabihin na eto talaga nanalo din. Hindi pwedeng gano'n eh. Nung oras na yun, Nung oras na yun. And, pangalawa, yung mga tao, nagwawalay mo. Nagsisigawan. Masisira na yung gabi, masisira na yung event, baka magkaroon pa ng gulo kung sakaling hindi ibibigay kay Jay Black yung panalo. Ganon yung pakiramdam ng mga tao. Even yung mga MCs, karamihan ng MCs, mga battle MCs, sila Six Threat, Sang Maestro, even them, Jay Black sila. Kaya ako, duda talaga ako, sabi ko, mali yata ako, yari ako. Pero maraming bumoto kaya. Pero ayaw ko kasing ipaliwanag. Yun ang kagandahan doon. Kasi nag-jot down ako eh. Nag-notes ako eh. Ng mga punches. Inunote ko yung mga masasakit, malalakas. So, ready ako ipaliwanag. Kung sabi ko, pag ito man ay mapas siya sa judging, okay lang kasi may paliwanag ako maayos. So, ibig sabihin, nirate ko sa personal preference ko. Kasi subjective naman talaga yan eh. Yung pag-rate mo sa isang battle. Subjective yan. Ang number one example ko dyan, pag naglaban na isang lyricist at isang comedian, napakahirap niyan, napakahirap timbangin yan. Diba? So, yung sariling perspective mo yun, kanya-kanya talagang opinion. So, normal yun. Sa isang dikit na battle, normal talaga na magkaroon ng gano'n. So, that time, nag-step up si Phoebus. Para sa akin, yung oras na yun, okay sa akin yung move na yun. Na-calm yung situation. Na-calm yung sitwasyon doon sa event. Kasi iba yung na-calm. Hindi ba nakasira yung parang nakasira kay Phoebus yun na may judge eh. Bakit kailangan mo ikaw yung Nag-usap kasi kami nung gabi. Kasi anticipated namin na mangyayari yun. Kasi di ba, ang gaganda ng match. Ito pa kasi kahit minsan parang hindi ko nakita si Anigma na nagganon. May judge eh. Tapos nangyari yata yun yung Slack one. Meron din. Tinawi niya panalo. Kasi parang hindi ko na alam kung papanin ko. Parang nag-choke yata, tapos nanalo pa. Parang something like that.
Pero kay J Black at kay Talagang Ah. pantay. Pantay talaga. Tol eh, talagang So, pwede, hindi siya matter pwede, of perspective kung sino man nanalo. hindi siya pwede i-draw? Eh wala nga draw eh. Kung pwedeng draw, di draw. Okay. Walang draw. Ito tournament eh. Sa draw mo? Paano yun? Pag-uulit sila? Di ba? Oo. Hindi, pero nung nandun na kami, hindi pa binibito. Nasa baba na kami, doon na kami mag-judge na kami, magpapaliwanag na namin. Nag-uusapan namin. Sabi ko, one more round kaya. Deciding point. Balik natin sa 0. One more round sila. Para lang. Kasi ang hirap natin talaga, tol. Pero sa akin, yun nga, balik tayo doon sa decision ni Quintus. Feeling ko necessary ng araw, ng oras na. So, ang kagandahan doon, kumbaga, di ba, syempre, nag-aalit yung mga tao sa gano'n, parang, dami, may masisira, something like that. Ang ganda, no? Tinake ni Ibo. Sinalo niya lang. Diba? So, handa siya doon. Sinalo niya. Para sa akin, yun yung gano'n yun. So, tama yan, no? Okay. Di natapos yung issue. Either way, win-win situation. Panalo ang PSP, panalo si Mot, panalo si J Black. So, tatlo yung nanalo kasi naging controversial eh. Oo nga eh. Merong mga... Win-win situation yun doon. Wala nang Ayan, alam nyo na yung istorya nung kay Mot tsaka kay J Black. Pero wala pong daya. Matter of perspective talaga nang yun. Ayun. Eto, minsan meron kang may parang may video ka. Ang kaaway mo, si Aklas. Nakita kami sa Cebu. Ano nangyari sa inyo? Basta may bitangan something. Pero hindi ko na ipapaliwanag. Alam naman niya rin. Baga, may isang barkada, may link sa kanila. Tapos nagkaroon sila ng problema. Since barkada ko yon, ako sinangkalan ng barkada ko sa kanya. Akala naman niya may kinalaman ako. Pero nag-usap na kayo? Actually, hindi kami nakapag-usap ng mahaba, ng masinsinan. Hindi kami nakapag-usap. Nagkita lang kami. Kasi para sa akin, tol, kung wala pa namang sa akin kasi pag may iba na yung foul sa akin eh. Ngayon, kapag tumatanda tayo, iba na yung foul eh. Hindi kagaya dati, pumapatol sa akin. Ang foul na sa atin pag nagkakasakitan na. Pero yung mga bagay niya, madali pa naman yun. Daldalan lang yan. Oo, madali lang hilutin. So para sa akin, nung makita ko siya, sabi ko, Akla? Tapos, po siya. Mana yan? Wala ako yung bang sinabi. Mana yan? Akala ko para mga content lang. Hindi. Totoo pala. Totoo yun. Pero sinabi ko, tama niya. Siguro naman, naintindihan niya. Shoutout pala kay Akla. Yun. Pinoto ko siya. Saan laban niya? Victus. Ito nakaraan sa Dikit din yun. Ba't halos parang wala nang nag-ano sa flip top? Meron pa rin ba? Dami, dami yun. O mga bago? Oo, yung mga magagaling na bago. Dati magagaling to. Tapos meron na namang 1 minute sila. Abangan nyo yung mga nasa 1 minute, magagaling yun. Mga nasa amateur rap battle yun, pero napakagagaling. Yung mga pwedeng abangan to. Parang kasi mas umaangat yung PSP. Hindi, sa PSP kasi, ang mga nandun, kilala. Tapos mga dating battle MCs. And then ngayon, nagta-tryouts na rin sila ng mga bagong pa-step up. Hindi maganda rin. Etong flip top, tuloy-tuloy sa pagdi-discover ng bagong battle MCs. Okay. Saan punto ng buhay mo masasabi mo na nagtagumpay ka na sa pakikipagsapalaro mo sa buhay mo? Hindi pa tol eh. Wala pa. Madami pa akong beach. Pero at least, lamang? Wala pang beach shows. Resort. Pero dati, syempre, hindi naman ganito yung buhay mo. Parang... Marami pa. Hindi ka pa nagigili. Sabi kong tagumpay na ako. Pag kaya ko nang bumili ng Mustang 10 volts. Pag kaya ko bumili na ng 10 volts. Kung gagawa ka ng isang kanta at may i-collab ka, sino yung gusto mo makakolab na masasabi mong eto na yung obra maestra mo? At bakit? Dati si Carol Banawa talaga gusto makakulab eh. Carol Banawa. Ngayon siguro kahit Casey Tandingan. Diba? Ganda makakulab eh. So kasi siya. Tapos si Moira. Magaling yung Moira, diba? Sabi, simple yung hindi.
Morissette ba? Morissette. Yun yung Morissette. Si Moira para medyo mababa yung... Yung Morissette pala. Morissette Amon. Hmm. Yung ang galing nun. Yun. Tingin ko yun. Yung isang track ko, sa kanya ko papa-interpret yung book, diba? Parang takas. Sa MC siguro, Kuya Drew eh. Kuya Drew pa rin eh. Kuya Drew lang. Tapos, Bakit? Tatanong pa ba yan? Di ba? Hindi, bukod sa Anzo yan eh. Alamat yan, puta. Yun, tol. Talaga, idol ko kasi siya eh. Sa kanya ako namulat. Kuya Kiko sa kanya. Sa lang naman eh. Wala namang ibang pag-anuhan eh. Tapos meron pang isa na ultimate goal ko sa music, si Elephant D. Mga yun siguro. Sana si Elephant D yan, no? Oo. Kung hindi kasi target na sumikat sa flip top, anong karir mo meron ka ngayon? Siyan. Businessman. Siyan. Kung ano man negosyo, Meron ba yung pagkakataon na na-down ka na umpisa ka pa lang ng rap? Maraming beses, tol. Maraming beses. Ano mga may kwento mo na malala? Yung buong paglalakbay malala. Yung buong paglalakbay malala. Tapos yung tinatabla ka ng tawag doon, ng eksena. Naranasan ko pong tablahin ng eksena, ng buong eksena dito sa South. Ako lang Kaya po kami naging Real South Pride Production. Musicland Music, naging Real South Pride Production. Kasi tinabla ko that time ng sirkulo. Lado ka lang. Wala ka, yung movement, may movement sila, diba? Uso sa hip-hop, sama-sama sila para malakas. Ngayon, yung grupo na yun, for some reason, dahil sa isang rivalry, tinabla ko nung karamihan na hindi naman sila lahat kagalit ko. Kumbaga, nadamay lang sila, na-brainwash lang sila, napagrupo sila ron. So, ako, tablado. Wala akong eksena. Parang as in, hindi ka nila in-invite. I-invite din nila ako, pero hindi nila ako patutugtugin, tol. Pag bumubuang tayo nila ako doon. Huwag ka lang dyan, ganyan. Nakalagay pangalan mo, pero hindi ko patutugtugin. Ganun? Tapos isang beses, ginawa nila sa akin. Ang main event ay Death Threat. That was 2008. Main event ay Death Threat. Andyan pangalan ko. So, ako hindi pa target. 2010 naman ako naging target na ilalay. Pero, ang masakit dito, siyempre naglalabas ang kanta. Pagkatapos ng hotel, siyempre pag main event na tapos na eh. Kumanta na Death Threat, hindi pa ako kumakanta. Tol, putang ina. Eto na. Ako kasunod pagkatapos main event yun. Sa kanilang anak pa, patay sa amin. Wala, tutugtugan ko to. Tinugtugan ko, tol. Pagsampa ko, uwi na mga tao. Pagsampa ko, nag-i-intro pala yung kanta ko. Ayoko na sa'yo, nagbabalik ang mga tao. Sikat na pala yung kanta ko, underground. Puta, hindi ko alam. Puta. Di parang ako yung naging main event. So, sampal yun. Grabe, yung na-uplift talaga ako. Pero yung ginagawa niya sa akin. Pero hindi naman siguro Death Threat yun, no? Hindi Death Threat. Death Threat ay kinuha nila. Close kami ni Kuya, ano? Kuya Ron? Okay kami Kuya. Contract din, Kung bibigyan ka ng pagkakataon makabalik sa nakaraan, ano yung gusto mong balikan para maitama ito? Parang wala akong pinag-iyan ko eh. Wala akong pinag-iyan sa lahat. Wow. Mga naging vision ko, parang pag pinagtagni-tagni ko yung pangyayari, kung paano ako nakarating sa buhay. Parang lahat kailangan eh. Parang lahat yung kailangan. Marami lang akong wasted time. Sobrang haba ng wasted time. Siguro dapat. Pero hindi ka naman naligaw ng landas na hindi ka nag-try na mag-drugs, gano'n. Nag-try ako pero hindi ko trip eh. Alam mo yun? Hindi ko talaga siya trip. Siyempre mapapasama ka sa grupo, no? Sa mga barkada. Hindi ko siya talaga trip. Gusto nila to. Hindi ko naman, walang tulog. Hindi mo feel. Oo. Ayoko nito, walang tulog. Puta.
Hindi, walang tulog, puro kwento, no? No, walang tulog, walang kain, putang baho. Yung ko, hindi ko talaga trip. Ay, kung hindi ko to trip. Weed na lang. Yung weed, nag-weekend take ako. 9 years yata ako weekend. Okay sa akin. So, nung natapos ako sa pag-smoke, nung ginawa ko yung Better Than Ever album, kaya Better Than Ever album. So, sinulat ko yung sober. Pero eto pala, balikan natin yung kanina, yung tinabla ko ng mga. Ngayon, okay na kayo. Okay na kayo naman. May naman lahat. Lahat nun. Saka yung mga yun, eventually, dahan-dahan naging tropa ko sa lahat. Naging tropa ko sa lahat. Dahan-dahan. Tapos nung magkakilakit na magkasama-sama kami, nagkaintindihan, hindi na kailangan mag-usap na, dapat pala, matagal na tayong tropa. No? Parang gano'n. Sila yung brainwash lang. Siyempre yung naka-rival ko naman, which is si Mandy. Alam naman yung Mandy. Okay naman ako. Yun siya yung nag-gano'n doon. Sa circle. Pero kami, okay na. Pero kung barkada niya, barkada. Parang gano'n. Pero, hindi rin, kumbaga, nung napunta ako sa flip-top, talaga nawala yung mga ganyan. Mga hate. Wala. Siyempre, ang hip-hop, punong-puno ng hate, di ba? Napunta ako sa flip-top. Bago ako mag-exit, 2013, bago pa ako mag-exit, nung wala nang hate ko, galit sa kapwa rapper, may siya ko na. Mas lumawak ako. Siguro dahil nagmamatid tayo. Ano may papayo mo sa mga bagong rapper? Naman ako may papayo, tanggalin nyo lang yung yabang, unahin nyo yung galing. Unahin nyo yung galing, tanggalin yung yabang. May ilalabas kang mga bagong kanta ngayon? Marami to. Nung pandemic kasi, nakasulat ako yata mga 38 tracks. Walang magawa eh. So, sulat ako mga 38, hindi ko pa nalalabas. Ang nailabas ko lang yata 3. Yung hip-hop, problema. Subukan mo na makinig, matagal na naman. Tapos, respeto, apat. Meron pa ako dito mga 34. Dami. Dami nga to. Nakakatamad lang mag-record. Yan. Meron ka gustong i-shoutout, tapos ano ba yung mga links mo ng mga social media links mo? Target Achilles, follow nyo lang ako sa Target Achilles. Nandun, nagpo-post na ako ng mga bagay-bagay tungkol sa akin. Yung YouTube account ko naman na Red South Pride Production, iba naman yung tinatopic nun tungkol sa kasaysayan, sa nangyayari sa mundo. So, kung interesado kayo sa mga kaalaman, follow nyo yun, subscribe nyo yun. Pero kung gusto nyo ng About Hip Hop, yung Target Official sa YouTube. Tapos, About Hip Hop, Target Achilles sa Facebook. Pero other than that, huwag nyo na lang i-follow. May Spotify ka? Wala pa nga, yun nga, yung mga kantang papalabas, baka ilagay. Wala kayo mga kanta ko. Wala kasi akong nga pala, kailangan ko ng graphic designer for album cover na para, yun lang kulang ko para mailagay ko yung mga kanta ko sa Spotify. Kingpin. Hindi ko nga kilala, wala ako. Kailangan ko nang gagawa. So, kaya wala akong kanta sa Spotify. Yeah, shoutout sa, gusto mo i-shoutout? Shoutout sa lahat ng Brad sa buong mundo, ito Gamma Feet, yung Brad Fraternity. Shoutout sa lahat ng naniniwala sa akin, sa mga fans na nag-aantay. Eto na, pagbibigyan ko po kayo. Yun. Okay, shoutout kay Rapguard TV. Yeah. Ang dismoso ng hip-hop. Ang dismoso ng hip-hop. Si Kuya Boy. Kuya Boy. Hindi, na kaya si OG Diaz na. Wala si Kuya Boy. Okay. Laos na. Si OG Diaz na tayo. Oo nga, galing mo. Pero meron rin ginagawa si Del Strada kasi ganda rin. Galing, nakarantan sa Facebook, wala na pala. So yan ang kwentuhan natin with Target and Ciao. yeah. Peace. Rap G's in the house, yo.